Kumusta mga brad? Isa nga po sa masasabi nating pinakagwapong underbone na ginawa ni Honda. Syempre walang iba kundi ang kanilang Honda Supra GT-R 150. Noong nilabas nga po ang motor na ito, marami talaga ang nagkagusto dito. Syempre gwapo na, gawang Honda pa. Kaso lang katulad nga po sa isang kasabihan, walang permanente sa mundo. At dahil nga po nilabas na sa Pilipinas ang Honda Winner X, kitsapuera na si Supra GT-R 150. At sa pangyayari nga po na yun, marami din talaga ang nanghinayang. May mga tao pa din po kasi na mas gusto yung Supra GT-R kaysa doon sa Winner X. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, dito nga po sa atin dahil dumating na nga yung Honda Winner X 150, face out na itong si Supra GT-R. Pero alam nyo ba, syempre hindi pa. Doon nga po sa bansang Malaysia, buhay na buhay pa po ang motor na ito. Naglabas po sila doon ng Supra GT-R 150 2025 model. Pero bago ako ma-excite, liliwanagin ko lang. Naglabas po sila ng updated color. Yes po, updated color lang. Pero syempre kahit nga po ganun, nakakabilib pa rin yung ginawa nila. Kasi nga po available din sa kanila yung latest na Honda Winner X na RSX 150 nga po yung pangalan sa kanila. Tapos yung Supra GT-R 150 naman ay Honda RS 150R sa kanila. Kung titignan nga po natin yung itsura niya, ganun na ganun pa rin naman talaga. Maliban lang sa bagong kulay at signal lights niya. Yung mga signal lights kasi nito, nakausli pareho, na prone nga po sa mga bali-bali kung sakaling matumba. Pero kung maingat ka naman, walang problema. Kaya dahil dyan, pag-usapan na naman natin kung ano bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Supra GT-R 150 aka RS 150R 2025 updated model na mayroong 149.16 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, dual overhead cam with 4 valves, naka-program fuel injected at syempre ito po ay naka-liquid cooled. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click-On 25. Ang kanyang operation ratio 11.3:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay mayroong 15.82 horsepower at 9,000 RPM, 13.6 Nm of torque at 7,000 RPM. Na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito po ay kaya tumakbo sa bilis ng 126 km per hour. Pero doon sa Malaysia, 116 lang yung top speed niya. Aba syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 4.5 liters fuel ng capacity na kumukonsumo naman po ng 42 kilometers per liter. So para nga po sa isang 150cc na underbone na kumukonsumo ng ganun, matipid na po yun. Ang sukat ng kanyang gulong 90/80/17 sa harap at 120/70/70 naman sa likuran. Syempre paras na nga po itong naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. Kaso lang wala pa din po siyang ABS. Pero kahit nga po ganun, wala naman pong problema dun. Ang problema dun kung walang preno. Ang kanyang seat height ay may taas na 786mm at 150mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 119kg. Na para nga po sa isang 150cc na underbone, sakto lang yung bigat niya. Mapunta naman po tayo sa iba pa niyang mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po. At katulad nga po ng sinabi ko kanina, wala naman talagang pinagbago sa itsura niya. Yung headlight pati yung ilaw sa gitna, gano'n na gano'n pa rin doon sa nauna. Kaso lang yung signal light niya, nakausli. Hindi ko lang sure pero baka siguro requirements yan doon sa kanila. Sa Vietnam gano'n din nakausli din yung mga signal lights nila. Pero okay din naman. Cute namang tignan. Ang kanyang gauge panel syempre naka-digital pa rin ito. Na unang tingin mo pa nga lang, alam mong Honda na ang may gawa. At katulad ng dati, hindi pa rin ito naka-keyless. Disusi pa din yung gamit sa kanya. Pero syempre wala naman pong problema doon. Mas okay nga yun para sa mga nagmamadali. At bukod nga po doon, wala naman na talagang gaanong espesyal sa kanya. Pero ito espesyal to. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman, ito po ay gumagamit ng monoshock na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Syempre alam mo na, meron pang isa. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga po nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon at nakalungkot man pong sabihin, wala po siyang ganun
wala siyang lagayan ng stallion. Pangalawa, wala din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check, ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng isang kahong Red Horse. So therefore ang motor na ito ay hindi pala recommended. At regarding naman po sa kanyang presyo, doon nga po sa Malaysia ito nagkakalaga ng 8,379 Malaysian ringgit. Na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 111,000 pesos. So kung ikukumpara nga po natin sa presyo dito sa Pilipinas na nagkakalaga lamang ng 103,000 pesos plus, medyo mahal na kaunti yung presyo doon sa kanila sa Malaysia. Pero understandable naman yun. Mas mahal naman kasi talaga yung mga motor doon sa kanila. Pero syempre pagdating din naman sa sweldo, mas malaki din yung or mas mataas din yung sweldo nila kung ikukumpara din sa atin dito. Kaya sa madaling salita, patas lang. Pero kung itatanong mo naman kung magbabalik pa ba sa Pilipinas ang motor na ito, ang GTR Supra or Supra GTR 150, hindi ko po alam. Pero kung sakaling ilabas ulit nila, mas maganda. Hindi naman po kasi porket may bago na, tsapwera na yung mga nauna. Minsan nga, mas nililingon pa yung mga luma kaysa sa bago. Kaya kapag nagkataon, magandang balita yon. So hanggang dito na lang muna mga brad, kung may gusto kong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa baba. Okay, bye.